Hi guys, good morning. So, today hindi ko kasama yung asawa ko. Pero ikukwento ko sa inyo yung about sa paano ako naging RN dito sa Canada. So, tinry ko siyang i-summarize, isulat para wala akong makalimutan. So yon, katulad nung sabi ko dun sa previous vlog namin. So nag-start kaming mag-submit ng application sa agency December 2021. So that time, ni-require na rin ako ng agency mag-open ng NNAS. Kasi yun nga, medyo matagal talaga yung process that time. Although ngayon, meron ng expedite process yung NNAS. So, for mga RNs na nag-aspire na pumunta dito sa Canada, so, mas mabilis na ngayon ang process. So, ilagay ko sa description box yung CRNNL site kung saan mag-a-apply kayo, kung saan dapat kayo mag-apply for the license dito as RN. And yung NNAS site para dun sa yung assessment ng mga education credentials nyo. So yun nga, ang una kong ginawa is nag-open ako ng account sa NNAS. So yun, punta lang kayo dun sa sa account ng website ng NNAS, which is nandito sa description box. I-click nyo na lang yung, and then you have to go to the yung apply or dun sa login link, mag-create kayo ng account. So, yung email nyo, tas may mga security questions doon, read and agree to terms and condition, tapos, yun, pag nakagawa na kayo ng account, yung mga usually na mga doon makikita nyo yung mga provinces, kung anong gusto nyong provinces, so mamimili kayo doon. Ako kasi, ang ginawa ko that time, pinili ko yung province na to kasi dito naman, ito yung employer na nandito yung employer na nag-hire sa akin. So, ito yung pinili ko. Pero, pinili ko na yung RN tsaka LPN that time. So, kasi, alam naman natin before, di ba, na usually yung assessment ng education natin against sa Canada is non-comparable lagi. So, ang naisip ko noon, while waiting for my RN license, mag-LPN naman muna ako. So, sinabay ko siyang i-apply. So, kayo, kung gusto nyo rin mag-apply sa iba pang provinces, pwede nyo siyang isabay. Like, kung gusto nyong magdagdag pa ng provinces sa NNAS, pwede naman para ma-assess na kayo dun sa, sa province na gusto nyo. So, after nun, meron kayong babayaran na fee for that assessment. Magbabayad kayo through credit card. Tapos yung mga documents na hihingin sa'yo ng NNAS, nandun naman naman doon step by step kung ano yung mga dapat nyong ibigay sa kanila. So, nandun yung kailangan nyo mag-submit sa kanila ng identity documents. So, yung identity documents, pwedeng pwede siyang birth certificate, yung passport nyo, yung driver's license, or any government IDs, pero kailangan notarized siya. So, yun. You have to give notarized, and kung nagpalit kayo ng pangalan katulad ko, and iba yung pangalan nyo sa mga IDs nyo, kailangan may magbigay kayo na parang documents na nagpalit kayo ng pangalan. Pwedeng ilagay nyo, pwede nyo rin isama yung marriage certificate nyo and yung any birth certificate. Yun. And yun nga, isa sa mga identification documents, dapat may picture. It should at least one form of identification must contain photo and signature. So, yun. Yun yung yun yung unang document na kailangan sa NNAS. And then, tas may mga form na nandun na mada-download kayo na kailangan nyo siyang ibigay sa mga sa mga employer nyo, sa school, and sa PRC. So, next is yung nursing education form.
So, nursing education form, yun nga yung sinasabi ko, may mga mada-download kayo doon ng mga form na kailangan ibigay nyo sa mga school nyo, sa PRC, or sa employer. So, una is yung sa school. Usually naman sa school sa Pilipinas, alam na nila when you say na kailangan for NNAS verification. Sa experience ko, nag-aral ako sa FEU and may master's degree ako sa PWU. So, nag-email lang ako sa kanila, or katulad sa FEU, may site talaga sila doon. Mag-fill up ka lang and lagay nyo lang sa description box na kailangan ito for NNAS verification ng education nyo. Tapos, i-upload nyo din yung dapat nilang sagutan. And, usually, and most of the time, alam nila na dapat sila yung mag-send directly ng application nyo. So, sa akin, ganun lang, nagbigay lang ako ng instruction and nagsabi ako na kailangan isend nila directly sa sa Canada or sa NNAS. Send directly doon. Tapos nagpa-follow up lang ako everyday kasi you'll never know naman kung na-submit na or hindi. Pero sa case ko, nung na-submit nila, sinend nila sa akin yung tracking number ng kung anong ginamit nila kung anong ginamit nila pangpadala. Yun, DHL, I think it was DHL. So, yun, ganun din sa sa school ko sa PWU. Nag-submit lang din ako sa kanila ng request and I told them na dapat sila mismo yung mag-submit doon and ibigay sa akin yung truck number. Kasi once na mag-follow up ka sa NNAS, dapat maibigay mo sa kanila yung truck number nung ship, kung kailan siya na-ship, tapos kung ano yung truck number, para makita nila, masabi nila sa'yo kung ano ng status nung nyo, kung na-receive na ba nila or hindi pa. So, yun. Ang sumunod, syempre yung mga PRC natin, kung ano yung mga license na meron tayo, kung nagtrabaho tayo sa Middle East or nagtrabaho tayo sa ibang country. So, dun pumapasok yung nursing registration form pala yun. So, nursing registration form. So, sa akin, nagpasa ako sa PRC. So, meron na namang mga mga instructions sa PRC kung paano kayo magsasubmit ng mga registration form, and of course kailangan isabihin nyo rin yung instructions na kailangan nyo i-send nila directly doon. So sa part ko, meron lang akong ginamit na service wherein sila yung naglakad ng paper ko sa PRC. So hindi ko na yun naging problema. Nagbigay lang ako ng mga requirements na kailangan, pati yung form na kailangan i-fill up, sila na yung nag-ayos for me. So, yun yung nangyari sa akin. So, mabilis na lang yun. Tapos, yung sumunod is yung nursing practice or employment form. Yun. Yung sa nursing practice and employment form, so, dun pumapasok kung saan ka nag-work. So, sa akin, ang pinapirma ko dun is my nursing supervisor. So, tinatanggap naman nila pag mga supervisor. So, lang sila nag-fill up sila ng form, tapos i-submit mo lang din directly. Kung kung meron kayong mailbox or mga PO box doon mismo sa loob ng hospital, pwedeng doon mismo nyo i-send para makita doon na doon galing. So, sa akin nun, after ko makuha, ako na lang din mismo ang nagpadala. Meron kasi kami doon sa hospital namin sa Qatar na parang sarili naming yung kung saan magme-mail. Yan, para yung address din ng mailing is from the hospital nyo. So, yun. Yun, one more thing, kung katulad ko is from Qatar kayo, kailangan nyo rin kumuha ng magbigay ng nursing registration form sa UCHP, which is yun yung nagbibigay ng license sa Qatar. So, meron kada country, meron naman kayong specific na process.
Usually, alam naman dapat niyan nila kasi marami na rin nagre-request sa ng mga ganyan, ng mga NNAS. So, yun yung ginawa ko. Ang una ko is yung NNAS, and then inantay ko lang siya para at least yun, hindi ko na siya iniisip while nagagawa kami ng mga process namin sa immigration. So, yun yung pinaka-advice ko, gawin nyo na muna talaga yung NNAS kasi it will take time. Ewan ko lang ngayon kung gaano kabilis na yung assessment nila, pero much better kung matatapos nyo yung license nyo as an RN bago kayo pumunta sa Canada. So, ang sumunod ko is yun nga, nagkaroon na ako ng employer interview. So, yung interview ko that time is as PCA. So, yun, tinanggap ako as PCA. Tapos, dumating kami dito sa Canada ng February 2023. So, nag-work ako as PCA. Tapos, such time na rin na nakuha ko kaagad yung report ko from NNAS. So, nung nakuha ko yung report ko from NNAS, in-apply ko siya kaagad sa college dito, which is yung CRNNL. Sila yung nagpa-process ng mga registration for RNs. So, yun, sinend ko kaagad yung report ko. Yung report ko that time, it was non-comparable. So, 54% siya, pero non-comparable. I think ang kailangan nilang percent that time was 60 or 50, I'm not sure. Hindi ako ganun nakalimutan ko na siya. Pero, yun yung nila that time para maging comparable ka. Pero, by God's grace naman, that time din na nag-submit ako sa CRNNL, nagbago yung process. So, dati, kapag ang review mo sa NNAS is non-comparable ka na talaga, kailangan mo mag-undergo ng bridging. Pero this time, yung pagbabago sa process nila is that hindi na nila tinitingnan kung comparable or hindi na nila tinitingnan na non-comparable ka sa NNAS. So, tinitingnan na nila isa-isa yung subjects natin. So, that time, nung review nila yung mga subjects ko, they found me eligible for magkaroon na nga ng RN license dito. So, ang inano lang nila sa akin is that meron lang akong meron lang akong kailangan na i-complete na 4 online modules, which is matatapos mo yung isang module within 30 minutes. So, ang hiningi lang sa akin is yung medication administration, yung Canadian healthcare system, yung jurisprudence and nursing process. So, yun lang yung 4 na hiningi sa akin na gawin para maging eligible ako sa RN license. So, nung natapos ko yun, nakipag-coordinate ulit ako sa CRNNL na I was able to finish the 4 modules nga. And then, pwede kang mamili. It's either gusto mong i-obtain yung interim license or gusto mong gawin na muna yung NCLEX. And then, such time, magkakaroon ka na kaagad ng practicing license. Most of the Filipinos na nakikilala ko, mas gusto nilang mag-NCLEX na muna bago instead na mag-interim license. Kasi, ang nangyayari sa ibang mga kakilala ko na RNs is that kumukuha sila kaagad ng US NCLEX. Kasi yun, pwede mo na kaagad gawin, tapos i-endorse mo na lang dito. Pero sa case ko kasi, ang NCLEX ko is dito talaga. So, I opt to kuhanin talaga yung na lang muna, yung interim license. So, yung interim license, meron kang 4 months na pwede kang mag-practice as an RN. And then, within 4 months, kailangan makapag-exam ka na ng NCLEX. So, yun yung ginawa ko. Kinuha ko yung interim, and then in-apply ko siya sinabi ko siya dun sa employer ko, which is naman
pinalitan nila kaagad yung designation ko from PCA to RN na. So, yung timeline ko noon is, pumasok ako dito February, actually yung start ko ng PCA work dito is March 6, 2023. Naging RN status na ako dito nung nag-start ako May. So, March, April, May, within 2 months, nakuha ko yung interim license ko. So, naging RN na ako noon. Tapos, 4 months yung naging review ko for bago mag-NCLEX. So, ang review na ginamit ko that time for my core content is yung Hearst. Ewan ko kung alam nyo siya. Hindi siya ganun kasikat na hindi kasi madalas yun yung nakikita ko sa mga sa Facebook kapag may nagtatanong kung ano magandang review. Pero para sa akin, it worked for me yung Hearst. And then yung Q-Banks ko, ginamit ko is UWorld. So, lagay ko din sa description box yung mga ginamit ko na review. Hopefully, mag-workout din yan sa inyo. Pero, marirecommend ko talaga yung dalawang yun kasi yun talaga yung ginamit ko. And, yun nga, after 4 months, nag-NCLEX ako and I was able to pass yung NCLEX. And yun, after mo ma-pass yung NCLEX, direct naman yun malalaman ng CRNNL, which is yung kung dito kayo sa New Finland. I'm not lang sure kung paano yung process sa ibang province. So, nung nalaman nila na I passed, nagkaroon na ako ng eligibility to apply for practicing license na nga. So, yun, nag-apply na ako ng practicing license and I was able to, to get na yung official RN. So, after nun, in-inform ko lang din yung employer ko na I was able na nga to get my official RN license. Pag dito kayo sa New Finland, and yung employer nyo is yung Eastern Health, so, sa akin nun, based on my experience, nung naka-interim license ako, ang binigay sa aking salary is unregulated RN pa. Pero kapag napalitan na yung license nyo ng practicing, so you will get na yung kung magkano talaga yung natatanggap ng isang registered nurse. I think kung titingnan mo yung pinaka-difference lang siguro ng unregulated, siguro mga $6 difference. So, okay na lang din. Kaya kinuha ko rin talaga yung interim license kasi makakatulong sa amin. So, yun. Ngayon, naging official registered nurse. Kasi nag-exam ako ng August 23, I was able to get yung practicing ko ng after 4 days. So, napalitan naman kaagad yung yung designation ko as yung registered na talaga. And, yun nga, kinikredit nila dito, excuse me, sorry. So, kinikredit nila dito yung years of experience mo. So, iba yung rate ng mga newly graduate and iba rin yung rate ng salary kapag meron kang experience as a nurse. So, yun, maganda talaga na meron kayong experience din. So, yun yung yung kwento ko as an RN. Paano ako naging RN dito? Marami, hindi lang, kasi marami na nga yung pagbabago sa sa process. From the time na nag-apply ako. Pero ilagay ko din sa description box yung site ng CRNNL para sa mga internationally educated nurses kung paano yung magiging pathway nyo. Pero yun nga, mas naging maluwag sila ngayon. Hindi na nila inaano na non-comparable yung education natin. So far, yun nga, nagiging comparable na rin yung education natin based sa kanila. Meron ka lang talagang mga modules na dapat tapusin. So, hopefully, sa mga RN na naka-tune in sa aming channel, maging successful din kayo na maging RN dito sa Canada. And, yun nga, maging maganda yung journey nyo sa pagpunta dito. Yun lang yung masasabi ko. Pwede rin naman na kung gusto nyong mag-NCLEX na muna, and then tsaka yung parang hindi nyo na siya iisipin, okay din yun. Pero okay din yun. May option din kayo na dito na lang mag-NCLEX, mag-interim na muna kayo. Yun.
So, yun, kung may mga tanong kayo, mga hindi kayo masyadong gusto nyo i-clarify, magtanong lang kayo sa sa aming comment section. Itatry naming sagutin lahat ng mga tanong nyo. Tsaka sa mga bagong mga viewers namin, maraming salamat po. Yun, gusto lang din namin makatulong kasi nga kami rin, bago lang din talaga ngayon lang kami nakarating dito sa Canada, and lahat ng mga process tinatry talaga naming i-document para ma-share namin sa inyo. Yun nga, next time, kasi ngayon nasa process din kami ng pagbili ng bahay, itatry din namin yun i-share sa inyo kung paano. Kasi ngayon nga, bago lang din kami, and sana ma-inspire din namin kayo na kahit mga bago kayong mga dating dito sa Canada is you'll be able to makabili din ng bahay. So yun, pray lang tayo, and I know makikita ko rin kayo next time. Kung dito kayo sa New Finland, sabihan nyo kami para makapag-meet din tayo, makapagkwentuhan. And God bless sa inyong lahat. Maraming salamat po. Bye.